Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. The last time I mentioned that yun na po ang huling video recording natin tungkol sa TB. Pero I'm sorry that I have to make one more video recording tungkol sa tuberculosis. At ito na po yung video recording because I think marami pa po ako hindi na-discuss, no? Lalo tungkol sa treatment ng tuberculosis. Okay, pero anyway, ang gusto ko lang sagutin yung mga tanong, no? Okay, ay bakit dumadami ang mga pasyente na meron pong tuberculosis at bakit yung iba hindi po gumagaling. Yung unang tanong, bakit dumadami? Siyempre, ano yung dahilan? Okay? Siyempre, hindi lang man ang mikrobyo ang talagang dahilan. Hindi po ang mikrobyo. Kasi kung mikrobyo ang dahilan, para bang sinisisi po natin ang Panginoon. Kasi siya po ang naglikha ng TB na mikrobyo. Katulad ng sinabi ko noon, nilikha niya yung TB na mikrobyo para i-check po yung mga pag-abuso sa mga tao. Kasi po, normally, pag hindi po tayo nag-abuso sa katawan natin, okay, hindi naman po gumigising yung mikrobyo ng TB na lahat po tayo, meron po tayong TB na mikrobyo sa baga po natin. Kasi ang hangin po sa buong Pilipinas, meron talagang TB na mikrobyo kasi po ang dami pong Pilipino na meron pong TB. Okay? So, ang dahilan talaga kung bakit dumadami po ang mga tao na may TB ay, katulad ng sinabi ko, ay bumabagsak po ang ating immune system or body resistance. Kasi po, ang mga mikrobyo po ay mga oportunista, lalo pa yung TB na mikrobyo. Ewan ko lang ba, Itong mga mikrobyo, wala po silang utak, pero mautak. In fact, mas mautak pa sa mga tao pagdating po sa pagbigay ng TB na disease. Okay? Gumigising po sila pag inaabuso po yung katawan natin, no? Inaabuso po natin yung mga katawan natin. Okay? So, talagang ito po ay kasalanan ng mga tao, no? Hindi po kasalanan ng Panginoon, kundi kasalanan po ng tao. Bakit po mabagsak ang ating immune system? Kasi po, syempre, katulad ng sinabi ko, pag kumulang sa tulog, gumigising ang mikrobyo ng TB sa ating baga. Pag hindi kumakain sa oras or hindi kaya talagang kumakain, gumigising ang mikrobyo sa ating baga. Pag sobrang pagod, pagdating sa bahay, mag-cellphone, o kaya pagkatapos ng trabaho, mag-gym pa, mag-basketball, gigising yung mikrobyo ng TB. At syempre, lalo lang ngayon, dahil po sa kahirapan, ang daming malnourished po sa mga kabataan at pinabayaan pa ng mga magulang nila pagdating sa pagdisiplina, okay, sa kanila. Tuwing kumakain sila, ang daming malnourished. Siyempre, gigising po yung mikrobyo ng TB. At dahil po sa mga ibang sakit, tulad ng HIV, no? Gumigising rin po yung mikrobyo ng TB tuwing bumabagsak na po yung immune system ng isang pasyente na meron pong HIV. Although, the mycobacterium that is associated with HIV infection is not really Mycobacterium tuberculosis, which is the scientific name of mikrobyo ng TB, kundi yung Mycobacterium avium cellulari, no? Okay, so anyway, pag hindi po ginagamot ang diabetes, palaging mataas ang sugar, gumigising po yung mikrobyo ng TB. Okay, so ito po mga dahilan kung bakit po dumadami po ang mga pasyente na meron pong tuberculosis. Bakit bumabalik ang tuberculosis o same parehong dahilan pala yan. Bakit bumabalik? Bakit ang daming pasyente na
hindi tinatablan or hindi talaga nag-respond sa gamot ng TB. Sa totoo lang po, hindi po talaga dahil po sa resistant, no, ang mga mikrobyo sa mga gamot natin. Okay? Correct me if I'm wrong, but yun po ang nakalagay po sa libro namin. Based on my clinical experience, no, sa ating mga pasyente, para sa akin, ang number one dahilan kung bakit hindi gumagaling ang mga pasyente na meron pong TB kahit uminom sila ng gamot ay dahil tinigil po nila yung gamot nila. Bakit? Kasi, Dok, nasisikmura kasi ako, hindi na ako bumalik sa health center. Kasi pinasabay sa akin yung 3 gamot o 4 na gamot. Depende kasi sa timbang na pasyente. Ang laki. Okay? Nasusuka ako. At pinapasabay pa ako sa pag-inom ng gamot. At sa umaga pa. At before breakfast. Kaya hindi ko na tinuloy, Dok. Oo nga. Yun po ang nakalagay sa libro. Okay? Yun po ang tama. Okay? Pero, para sa akin po, dahil po sa narinig ko ng mga ganyan na kwento at hindi po gumagaling ang mga pasyente may meron pong TB, bakit pipilitin natin? Kaya po, based on our clinical experience, hindi ko pinapasabay ang mga gamot. In fact, hindi ako sang-ayon sa yung isang tablet na meron pong 4 na components, isoniazid, rifampicin, ethambutol at pyrazinamide. Hindi ko po sang-ayon yan. Although, yun po ang ideal according to the books or according to DOH. Para sa akin, mas ideal yung separate po yung tablet or capsule. Yung isa talagang may isoniazid lamang, yung isa may rifampicin lamang, yung isa may ethambutol lamang, yung isa may pyrazinamide lamang. At sa acting clinical experience, okay, hindi ko pinapasabay ang pasyente. Okay? Yung isoniazid rifampicin sa umaga, yung ethambutol sa tanghali, yung pyrazinamide sa gabi. Para alam natin kung mag-allergic reaction sila, alam natin kung saan sila na-allergy. Kung nag-allergy sila sa umaga, check itong dahilan. Yung isoniazid rifampicin, no? At kung nag-allergy po sila sa hapon, ito yung dahilan, ethambutol. At kung mag-allergic reaction sila sa gabi, maaaring pyrazinamide. So alam natin, no? Unlike pag yung isang tablet, nandyan yung 4 na components at ng allergic reaction sila, hindi natin alam kung saan sa components, yung 4 na components, saan sila na allergy. No? So, at ang ginawa ko po ay hindi ko pinasabay sa pag-inom. Okay? At after meals ang ating advice na. After meals. Okay? At sa awa ng Diyos, gumagaling po ang lahat ng mga pasyente natin. Yun lang po. Sa susunod sa video, pag-usapan po natin tungkol yung sa HIV. Okay? HIV. Maraming salamat po.